Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Lu Zeng at mabilis na naglaho ang Crimson Star Dragon Pattern Spear. Sa kabilang linya, isa itong abandonadong residential area na ginawang pansamantalang defense line. Mahigit sa isa zero armored tank ang humarang sa buong pasukan ng residential area. Nagbuga ng apoy ang mga machine gun at cannon na sinubukang walisin ang mga swarm ng halimaw na sumusugod sa unahan. Liwanag at apoy ang nagbigay liwanag sa battlefield na parang araw. Paminsan-minsan, may ilang halimaw na nakakalagpas sa pagbomba ng mga bala at nakakapasok sa loob ng defense line. Agad na kinukubkob at pinapatay ng mga high-level na sundalo gamit ang mga malamig na sandata sa kanilang mga kamay. Isang middle-aged na lalaki na may matangkad at makapangyarihang pangangatawan ang nakatayo sa loob ng defense line na nakatingin sa battlefield sa unahan. Nang makita ang nangingibabaw na swarm ng halimaw, lubha siyang nababahala. Sumpa, bakit napakarami sa kanila? Sa tabi niya, isang lalaki na binabalutan ng kanyang mga kasamahan ang sugat sa kanyang binti ay nagsalita, "Natatakot ako na ang rift ay may hindi pa nagagawang pagbabago. Kailan darating ang mga reinforcements?" Sumagot ang lalaki na nagbabalot ng sugat, "Sa maikling panahon, natatakot ako na hindi darating ang reinforcements." Nagkataon na may level rift outbreak, at maraming Star General ang tumanggap ng misyon na supilin ang mga halimaw doon, kaya kailangan nila ng hindi bababa sa 2 o 3 araw upang palayain ang manpower. Sa sitwasyong ito, maaaring hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili, pabayaan na ang atin. Hindi kaya mamatay na lang tayo dito? Bigla, may naglagay ng malaking palakol sa lupa. Ang palakol at ang boses ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Okay, naranasan na natin ito nang pumasok tayo sa battlefield. Hindi ba natin ito inaasahan? Ano ang pakay ng pagbaba ng ulo? Sa pinakamalala, magkikita tayo pagkalipas ng 18 taon. Ang nagsalita ay isang babae na nakasuot ng sport suit, handa para sa laban. Masyadong direkta ang kanyang aksyon at sinabi. Ang sitwasyon dito ay mukhang hindi maganda, ngunit ang aura ng babae ay kasing kahulugan ng isang bundok na hindi maaaring talunin magpakailanman. Ang ilang sundalo na nakarinig sa mga salitang ito ay agad na bumawi ng kanilang mga espiritu at itinaas ang kanilang mga kamay para bumati. Opo, Marshal. Naisip ng nasugatang batang lalaki sa kanyang puso, tama, nandito pa rin ang mga Star General na si Marshal, hindi tayo dapat sumuko. Bigla, nagkaroon ng isang napakalaking pagyanig. Napalipad ang mga sundalo sa unahan. Sa likod, isang armored tank ang nagpaputok ng bala ng artilerya, na gumuhit ng isang malinaw na trajectory sa gabi. Pagkatapos na mahulog ang bala ng artilerya sa loob ng swarm ng halimaw sa malayo, ito ay parang isang butil ng buhangin sa dagat at nawala nang walang anumang tunog. Kahit na ang isang maliit na ripple ay hindi lumitaw. Napuno ang buong espasyo ng kakaibang lila na liwanag. Lumalabas ang ganitong sitwasyon ay isa lamang ang posibilidad, iyon ay lumitaw ang isang 7th level na halimaw. Dahil ang 7th level na halimaw lamang na may distorting force field ang maaaring ganap na makapagpaalis ng bisa ng mga hot weapon. Bahagyang gumalaw ang mga mata ng babae. Nagulat siya nang sinabi niya, "Ano? Sigurado ako." Sa dilim, tahimik na lumitaw ang 4 na kumpol ng asul na multo na apoy. Ang mga nagkumpulan na halimaw ay nahati sa magkabilang panig. Isang nakakatakot na halimaw na mahigit 6 na metro ang haba at mahigit 3 metro ang taas ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Isa itong halimaw na may hitsurang parang isang leopard, ngunit ang buong katawan ay puno ng maliliit na blok ng snake scales. Ang buntot, tulad ng isang alakdan, ay mataas na nakataas. Mayroon itong 2 ulo. Sa mga naunang sandali, ang ilang mga ghostly fire ay ang 4 na mata sa 2 ulo nito. Double-headed shadow leopard, isa itong 7th level na halimaw. Huminga ng malalim ang babae. Ang kanyang bibig ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti, at iniunat niya ang kanyang kamay upang mahigpit na hawakan ang malaking palakol. "Haha, kailangan ko pa naman ng masarap na karne para inumin ang aking alak."
Ang babae na may hawak na malaking palakol ay sumugod na may matinding momentum na naglalayong hatiin ang halimaw. Tumindi ang puting gangki mula sa kanyang buong katawan na nagliliwanag ng kadiliman sa paligid. Sumabog ang napakalakas na aura ng isang Grandmaster. Umalingasaw ang kumukulong ki at dugo na nagpapahiwatig ng init. Isang tao at isang halimaw ang naglaban ng sama-sama. Ang kakilakilabot na shockwave ay paminsan-minsan na sumasabog. Nagpatuloy ang labanan sa paligid, ngunit walang kamalay-malay na tumingin ang lahat sa babaeng iyon dahil ang sitwasyon doon ay mas mahalaga. Patuloy siyang gumamit ng lakas para mang-slash at humiwa. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa palakol. Sumigaw ang babae at pagkatapos ay ibinaba niya ng husto ang palakol. Tapos na ba? Bigla, isang figura ang lumipad palabas mula sa kinaroroonan ng babae. Nawala ang puting gangki na parang punit-punit na tela. Binagsak ng halimaw ang kanyang katawan sa lupa. Ang mga machine gun at magkakaugnay na firepower sa battlefield ay biglang tumigil. Ang tingin ng lahat ay sabay-sabay na tumingin sa babae. Sa kanyang kamay na nakaluhod sa lupa, hinila ng babae ang isang bibig ng sariwang dugo. Yumuko siya at tumingin sa kanyang dibdib. Mayroong isang malalim na sugat at nakita pa ang buto. Hindi alam kung umiiyak o tumatawa ang babae. Nagtataka, ang halimaw ay ganoon nakalakas. 2. Lumabas ang 8 kumpol ng asul na multo na apoy. Ang 2 double-headed shadow leopard ay dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Parehong 7th level na halimaw, ngunit ang isa sa kanila ay may bahagyang maliit na figure. Marahil isa itong babae. Nagmurahan ng babae, talagang isang grupo ng mga hayop. Ang shadow leopard ay dahan-dahang lumapit. Ang 2 double-headed shadow leopard na may matutulis na pangil ay napuno ng laway ang kanilang mga bibig. Sabay-sabay na ibinuka ng bawat isa ang kanilang mga bibig at umungol. Ang kanilang malupit na mga mata ay sabik na sumugod patungo upang punitin ang babae na nakaluhod sa unahan. Napasok ang babae sa isang estado ng pag-isip at pagkabalisa. Hindi kaya mamatay na lang ako dito? Ang mapunit ng 2 shadow leopard ay hindi magiging kaaya-aya. Direktang nakita ng mga tauhan ang eksenang ito at labis na nag-aalala. Sumigaw, Marshal! Bigla, nakita ng babae ang isang bagay na dahilan para matigilan siya sa pagkabigla. Sa mga mata ng 2 double-headed shadow leopard, may sumabog na matinding liwanag. Agad na naglaho ang kanilang mga figura. Halos hindi nila makita kung ano ang nangyayari. Tumalon sila at tumungo patungo sa babae. Sa sandaling ito, isang matinding tunog ng paghiwa ng hangin ang bumungad mula sa malayo. Nagliwanag ang apoy sa gabi. May sumugod na pulang luha. Lumitaw si Lu Zeng kasama ang Crimson Star Dragon Pattern Spear na humaharang sa 2 shadow leopard na nagmamadali. Sinipa ng binata ang ilang pangunahing sipa. Napakabilis, pinadapa ng binata ang isang double-headed shadow leopard sa lupa. Nang makita ang napipi na halimaw, ang isa pang double-headed shadow leopard ay tumakas at nawala. Bumulong si Lu Zeng, napakapanganib. Kung mas mabagal lang ako ng kaunti, hindi ko sana naabutan. Bigla, ang buntot ng halimaw na shadow leopard ay lumitaw at tumama patungo kay Lu Zeng. Binalaan ng babae, ingat sa buntot nito. Agad na ginamit ni Lu Zeng ang isang paa para tapakan ang ulo ng shadow leopard. Mula sa katawan ng binata, sumiklab ang matinding gangki. Ang mga mata ng demonyong hari ay lumiwanag, dahilan para magpawis ang shadow leopard. Sumigaw ang binata, tumahimik ka. Ang ulo ay mukhang masunurin, ngunit ang buntot na may 3 matatalas na claws nito ay sumusugod pa rin. Hinaplos ni Lu Zeng ang ulo nito at mumiti, masarap pa rin ang karne ng 7th level na halimaw. Hindi magandang durugin ito. Huling beses, dinurog ko rin ito. Sa pagkakataong ito, tatahol lang ako ng mahina. Pitikin lang ng binata. Mabisang ginamit ang malalakas na puwersa, ang shadow leopard ay parang sasabog na ang utak. Dahil dito, sumisikot ang buntot.
Sa nakikita ang eksenang ito, nabigla ang babae. Ang isang eksena ng pagkabigla. Agad na hinawakan ni Lu Zeng ang buntot na napilay at binalot ito sa katawan ng Shadow Leopard. Humalakhak pa rin ang binata. Nagbiro siyang binalot nito ang isang laso. Nang nabalot na ang dalawang forelimb nito, natapos ang Grand Cause. Susunod, ang gawain ng paglilinis ng miscellaneous monster. Sumugod ang binata na may galit na mukha at mahigpit na hawak ang Crimson Star Dragon Pattern Spear. Mula sa katawan ni Lu Zeng, lumabas ang pulang luha at apoy. Sa napakabilis, sinugod ng binata ang isang swarm ng halimaw sa paligid. Tumingin ang babae sa direksyon kung saan nawala ang misteryosong binata. Naguguluhang sambit niya, "Inay ko, nasaan kaya galing ang mananalo na yon?" Sa ganitong paraan, naglakad-lakad ang binata sa kampo ng militar at dumiretso sa mga kuweba. Hindi rin binitiwan ng binata ang 3 level na mga kuweba. Pagkatapos sa daan, tinulungan ni Lu Zeng ang mga depensa. Saan man magpunta ang binata, pinindot niya ang mga ulo at sinakay ang mga swarm ng halimaw. Umalingasaw pa nga ang labi ng swarm ng halimaw. Ang parehong mga eksena ay nagpatuloy sa iba't ibang front. Sa pag-asa sa kanyang napakabilis, umikot si Lu Zeng sa paligid ng 1,182 na division. Binasag ng kanyang long spear of fire ang kadiliman. Lumitaw ang golden light ng unimpeded ring blade. Sa loob lamang ng isang gabi, nag-iwan siya ng hindi malilimutang impresyon sa maraming sundalo na nakikipaglaban. Nagulat ang mga instruktor at sundalo sa iba pang mga kampo at nagtaka. Sino iyon? Baliw na ba siya? Pagkalipas ng ilang oras, sumikat na ang araw. Sawa na rin sa paglalaro. Suminghal ang binata. Okay, halos isang beses na akong nakarating sa kuweba. Oras na para bumalik. Kasabay nito, sa kanyang kampo, nakatanggap si Marshal Du ng isang tawag at nagulat. Anong sabi mo? Si Lu Zeng. Siya si Lu Zeng. Binuhat ni Lu Zeng ang kurtina at pumasok sa depensa ni Du Fio na may punit-punit na damit. Bumati si Lu Zeng, Marshal Du. Pagkagabi ng pamamaslang, nagdala ang kanyang buong katawan ng matinding aura ng dugo. Kahit na malayo sa kanya, naamoy pa rin ang ki at dugo na nagpapapawis sa kanyang katawan, na para bang siya ay isang gumagalang blood-colored whirlwind. Nagulat si Du Fio at nahulog ang tasa ng tubig sa kanyang kamay. Nang makita si Lu Zeng, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay hindi makapaniwala. Naguguluhang nagtanong, anong ginawa mo, rookie? Sa buong gabi, ilang halimaw ang pinatay mo? Maginhawang binuksan ni Lu Zeng ang isang bote ng purong tubig at ibinuhos ito sa kanyang bibig. Umiling ang binata, 12. 18. Nakalimutan ko na. Sa pangkalahatan, mayroong maraming 7th level na halimaw. Tungkol sa 6th level na halimaw, hindi ko na binibilang. Nakatulala si Du Fio. Hindi siya makapagsalita. Ininom ni Lu Zeng ang buong bote ng tubig sa isang hininga at nagpakawala ng isang hangin na may pag-aalala. Nakakalungkot na hindi ko dinala ang kanilang mga katawan pabalik. Nakainggit ito sa iba. Wala rin akong paraan. Dahil ang pag-atake sa mga halimaw sa buong gabi ay tungkol sa bilis. Kung dala ko pa rin ang mga katawan ng 7th level na halimaw, babagalan nito ang aking mga hakbang. Bagamat pinagsisisihan ko na ang mga katawan ng 7th level na halimaw ay itinatapon sa battlefield, mas pinagsisisihan ko ang mga buhay ng bata na namatay sa battlefield. Sa ngayon, hindi ko kayang tulungan sila ng marami. Susubukan ko ang aking makakaya. Nakaramdam si Du Fio nang marinig niya ito. Susubukan ko ang aking makakaya. Tahimik na tiningnan ni Du Fio si Lu Zeng sa mahabang panahon. Sa wakas, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig at sinabing, okay lang. Ang bawat front ay may black box na nagre-record. Sa pagbabalik sa statistics ng military exploits, natural itong bilangin ang lahat ng iyong nagawa. Hindi tayo mawawala kahit isang punto. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Zeng sa isang iglap na puno ng pagganyak.
Kung ganoon, hindi sana ito nasayang. Ginamit ni Du Fio ang mga mata para tingnan ang halimaw upang tingnan si Lu Zeng at sinabing, ngunit sa sinabing iyon, ikaw pa rin ang sa 1,182 ni Division. Kailangan mo munang protektahan ang ating side bago ka umalis. Tumawa si Lu Zeng, Marshal Du, huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko na papatayin ko muna ang lahat sa side na ito bago ako pumunta sa iba pang mga lugar. Kung hindi, bigyan mo ako ng kagamitan sa komunikasyon. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Babalik ako kaagad. Umubo si Du Fio. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman lang niya na ang kanyang utos noon sa binata sa kanyang harapan na gamitin ang lahat ng anomalous marrow sa warehouse ay talagang pinakamatalinong desisyon sa kanyang buhay. Sino ang mag-akala na ilang bote lang ng anomalous marrow ang magpapatubo ng ganitong magulong guro na dragon? Dinilaan ni Du Fio ang kanyang mga labi. Sa kanyang puso, naisip niya, ito ang aking kapalaran. Sa isang malawak na conference room, isang emergency meeting ang binuksan ng militar. Nagsalita ang isang tao, ang pagsalakay sa ikalawang rift ay medyo seryoso ngayon. Bumagsak na ang defense line. Kahit na ayon sa kasalukuyang sitwasyon, kayang-kaya nating supilin ang pagsalakay na ito sa loob ng 8 araw. Isang matandang lalaki sa militar na mukhang mahigit 60 taong gulang na may mataas na hairline at mukhang kapitapitagan ang nagsalita, paano ang tungkol sa casualties? Nakalista na ba sila? Tapat na sumagot ang aide, hanggang ngayon, ang bilang ng mga ordinaryong sundalo ay may kabuang mahigit 15,200 casualty. Mayroon ding mga casualty sa mga opisyal. Bukod dito, mayroong mga casualty sa mga opisyal. Mayroong 320 casualty sa mga opisyal. Mayroong 8 7th level general na nagbuwis ng buhay at isang 8th level general. Sumakit ang ulo ng matandang lalaki nang marinig niya ito. Nang marinig ang 8th level general na nagbuwis ng kanyang buhay, nagulat ang matandang lalaki. Ano? Ang 8th level general ay nagbuwis din ng kanyang buhay. Sino iyon? Iyon si Grandmaster Zheng Wei, na niraranggo ang 28 sa Star General List. Tumango ang matandang lalaki sa militar at nagdadalamhati. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, ayusin ang libing ayon sa mga spec ng militar. Ang partikular na oras ay ipapaalam ko sa iyo. Sa oras na yon, dadalo ako. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Ang militar ay mayroon lamang 30 Grandmaster noon, ngunit ngayon nawala na ang isa. Pag-usapan natin ang iba pang bagay. Kumusta na ang sitwasyon sa bagong rift na lumitaw? Mahal na Marshal, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ito masyadong maasahan, ulat ng sundalo na itinuturo ang posisyon ng mapa sa unahan. Ang bilang ng mga halimaw sa kuweba ay patuloy na tumataas. Kung hindi agad darating ang reinforcements, natatakot akong malilipol ang buong hukbo.